Good day mga tito. For today's video, hanapin natin ang dahilan kung bakit umalarm ang aming AC 100 volts low insulation. Ano ba tong low insulation alarm? Ibig sabihin nito ay may electric current na naglilik mula sa electrical circuit at dumadaloy ito papuntang shipsal, which is hindi naman dapat. Ngayon, ang hahanapin natin ay ang dahilan kung bakit umalarm ang AC 100 volts low insulation. Ang kadalasan lang na gumagamit ng 100 volts AC ay ang mga ilaw sa barko. Ngayon, uunahin nating puntahan ay ang switch ng mga ilaw sa labas ng barko na matatagpuan natin sa bridge. Mas madalas kasing ang mga ilaw sa labas ng barko ang nagiging dahilan ng low insulation alarm dahil exposed sila sa seawater, moisture at extreme temperature. Mahalagang mahanap agad natin ang dahilan nito sapagkat maaari itong maging sanhi ng electrical shock, sunog at damage sa ship's equipments. Kasama rin ito sa chinecheck ng PSC inspector at ang acceptable na reading lang ay 1 mega ohms pataas. Ito ang mga switch ng ilaw sa labas ng barko. Iisa-isahin natin itong i-switch on para malaman natin kung nasaan ang problema. Habang iniisa-isa natin itong i-switch ay may kasama akong nag-check ng Megger sa baba. May gamit kaming VHF radio para sa aming communication. Nung nahanap na nga natin kung nasaan ang cause ng alarm, ay chinek ko muna ang wiring diagram para malaman natin kung nasaan ang panel board nito para makita natin ang mga equipments na nakakonect dito at para ma-check natin kung saan i-isolate bago natin i-Megger test. Dito, kinailangan nga natin buksan ang junction box para maisa-isa natin at mahanap ang problema. Paalala lang, bago magtrabaho sa electrical circuit ay siguraduhin wala na itong power at naka-lockout tag out ang panel. Safety first! Pag gagamit ka ng Megger, siguraduhin mo ding walang power ang iyong i-Megger test. Alisin mo din ang mga equipment or bulbs para mas accurate ang readings at hindi madamage ang mga ito. Sa barko, hindi lang sa AC 100 volts low insulation ang may alarm. Meron din sa 440 volts AC, emergency switchboard, battery switchboard, DC 24 volts at iba pa. Dito, iniisa-isa ko ng i-Megger test ang bawat line. Madali lang ang paggamit ng Megger o insulation tester. I-connect lang ang positive lead o red lead sa line na ating ititest at ang negative lead o black lead sa ground or ship's hull. Pagkatapos ay pipiliin mo na ang appropriate na test voltage. Kadalasan merong 250 volts DC, 500 volts DC at 1000 volts DC test voltage ang Megger. Ngayon ang gagamitin natin ay 250 volts DC dahil 100 volts lang naman ang ginagamit sa circuit na ito. Kung ang i-Megger test mo naman ay ang circuit na gumagamit ng 440 volts, gamitin mo ang 500 volts DC test voltage. Ugaliing gumamit ng electrical gloves kapag gagamit ng Megger. Dito kasi ay nagpapadaloy tayo ng voltahe mula sa Megger na maaaring maging dahilan ng electric shock. Huwag nyo akong gagayahin. Dito, nahanap na nga natin kung anong linya ang nagkakos ng low insulation alarm. Pag visual check natin ay may nakita nga tayong nasunog na wire katabi ng bagong gawang railings. Kagagaling lang kasi nila sa dry dock. Siguro na damage ito gawa ng accidental contact habang nag-welding sila doon. Dito nga pinrepair ko na ang ating ipapalit na wire. Sa barko, mas mataas ang IP rating o ingress protection rating ng mga wires, light fixtures at electrical equipments kumpara sa mga ginagamit sa lupa. Para mas maprotektahan ito sa corrosion dahil sa exposure sa seawater, moisture dahil sa exposure sa extreme temperature, damage dahil sa vibration gawa ng alon, masamang panahon at engine vibration, at damage dahil sa accidental contact. Itong mga nabanggit ko rin ang kadalasang dahilan kung bakit nagkakaroon ng low insulation alarm. Dahil dito marami-rami na rin tayo napalitang light fixtures at wires sa barko. Kasama ko dito at tinuturuan si Leon, ang aming Kenyan cadet na mahusay at masipag. Pagkatapos nga nating magpalit ng bagong wire, ay sinecure na rin natin ang ating mga tinanggal sa junction box. At pagkatapos nga nating makonek at secure lahat, ay tinesting na natin. At ayun, okay na, nasolve na ang ating problema. O paano, hanggang dito na lang mga tito. Follow nyo lang si Tito King para sa mga susunod pang video.